Matinding plano ng bansang Israel at bansang Amerika ibinunyag. May malaking pagbabago daw na magaganap sa buong Middle East. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang isang matinding plano ng bansang Amerika at bansang Israel. May malaki daw po silang pagbabagong gagawin sa buong Middle East. Ano ang pinaplano ng Amerika at Israel? Ang role ng Israel, mga sangkay, pagdating sa usaping end times ay napakalawak, mga sangkay. Kung babasahin po natin ang Biblia, lalong-lalo na po sa New Testament, mababasa po natin doon na malaki po ang magiging gampanin ng Israel bago po ang pagbabalik ni Jesus Christ at ang paparating na tribulation. Ang Panginoong Diyos, mga sangkay, ay may mahalagang plano sa Israel o sa kanyang bayan. Ang plano na ito, mga sangkay, ay hinahadlangan ni Satan Lucifer. Kung kaya't, mga sangkay, mapapansin po natin, maraming beses ang Israel ay humantong sa pagkahulog sa kasalanan. Dahil simula po, mga sangkay, nung ang bayan na ito ay binasbasan ng ating Panginoong Diyos at kanyang pinili mula po sa lahi ni Abraham, iba't ibang klaseng mga pagkakasala at pagkakahulog nito ang naganap. Maraming beses din po silang pinarusahan ng ating Panginoong Diyos. Nasa kasaysayan ng ating mundo, mga sangkay, ang Israel lang naman ang napakaraming beses nagkasakop-sakop. Totoo po yan, mga sangkay. Maraming beses ang Israel nasakop. Isa sa mga matunog na nangyari sa bansang Israel ay ang pagkasakop, mga sangkay, sa kanila ng Egypt. Tatlo ang mga matunog na naging hari sa imperyo ng Israel. Ito po ay si King Saul, King David at King Solomon. Noong 970 BC, si King Solomon na anak ni David ay nagkaroon po ng pagbibuild up ng unang templo ng Jerusalem. Itinayo po sa panahon ni King Solomon ang kaharian ng Israel at mismong kanilang templo. Noong 930 BC naman, mga sangkay, na-divide ang Israel sa dalawang kingdoms. Ito po ay ang Kingdom of Israel at ang Kingdom of Judah. Resulta po ito ng matinding kasalanan, mga sangkay, ni King Solomon. Noong 722 BC naman ay na-conquered o nasakop po sila ng puwersa ng Assyrian. At dito, mga sangkay, nasakop na naman po ang lahing ito. Pagdating naman po sa 605 BC, ang kaharian ng Judah ay nasakop po ng Babylonians. Natalo po sila sa digmaan, mga sangkay, kung kaya't napasailalim po sila sa kapangyarihan ng Babylonian. Na ngayon, mga sangkay, ito po ay ang bansang Iraq. 539 BC, nasakop na naman po ang Israel ng Persian Empire at kinontrol, mga sangkay, ang buong Israel. Ang Persia, mga sangkay, ay ang bansang Iran sa panahon po natin ngayon. Simula sa panahon na ito, mga sangkay, ang Israel ay talagang namang hindi na po pinatulog ng iba't ibang klaseng parusa na nagmumula sa ating Panginoon. Nagkasakop-sakop po sila ng maraming mga imperyo dahil po sa kanilang mga pagkakasala. Dumadating sa punto, mga sangkay, na ang Israel ay umaalis sa kanilang bayan o sa kanilang bansa every time na natatalo po sila sa digmaan. At pag may pagkakataon na naman, mga sangkay, bumabalik na naman po sila sa kanilang lupain. Noong 333 BC naman po, na-conquer ng Greeks ang Persian Empire. Kung kaya't nakontrol na naman po ang Israel ng Greece. Noong 323 BC naman po, tinake over ng Egyptian and Syrian Empire ang Israel. Noong 70 BC naman, na-conquer po ang Israel ng Roman Empire. So maraming beses, mga sangkay, ang bansang ito nasakop ng iba't ibang klaseng mga imperyo. And actually, mga sangkay, ilan lamang po ang mga nabanggit ko sa napakaraming mga lahi na sumakop sa Israel. So mapapansin po natin, mga sangkay, na ang bansang ito ay talagang hinahadlangan ng puwersa ng kadiliman na mabuo ang matinding plano ng ating Panginoong Diyos. Maging nung time, mga sangkay, na si Jesus Christ ay nagkatawang tao.
ililigtas niya na po sana ang Israel mula po sa pagkakagapos ng kasalanan. Subalit mga sangkay, umintrada na naman po si Satanas. Niloko niya mga sangkay ang Israel hanggang sa mismong mga Jewish ang nagpapako kay Jesus Christ sa krus. Hanggang ngayon mga sangkay, ang conflict sa Israel against sa mga bansang nakapaligid ay matindi. Napansin po natin ang mga matitinding digmaan, kagaya na lamang po mga sangkay, nung pahirapan po sila ni Hitler. Ang Holocaust mga sangkay ay isa sa mga matunog na kasaysayan ng Israel. Muntikan po silang ubusin ni Hitler hanggang sa nakabalik po sila sa kanilang bansa mga sangkay o sa kanilang lupaing pangako ng Diyos. Hindi pa rin po ang Israel tinantanan ng mga matitinding pagsubok. Patuloy ang Israel na dumanas mga sangkay ng mga matitinding conflict, digmaan sa sarili po nilang lupain. Blessing in disguise mga sangkay. Nung hindi tinanggap ng Israel si Jesus Christ, nagkaroon po ng pagbubukas ng kaligtasan para po sa mga hintil na kagaya po natin. Subalit mga sangkay, pansamantala lamang po ito. Babalik pa po si Jesus Christ sa Israel. Ito po ay ang second coming ni Jesus sa kanyang bayan, na mismo ang ating Panginoong Hesus kasama ang hukbo mula sa kalangitan ay bababa para po iligtas ang Israel sa lahat ng mga kalabang mga bansa. Dahil ayon po sa propesiya sa Biblia, aabot sa punto mga sangkay na lahat ng mga bansa na nakapaligid sa Israel at iba pang mga bansa sa ating planeta ay dadayo po sa Middle East at papalibutan po ang Israel para po mapabagsak. Ngunit mga sangkay, dito na po papasok si Jesus Christ. Bababa po siya sa kalangitan kasama po ang hukbong sandatahan mula sa langit. Magbubuga po siya ng apoy at dito mga sangkay, matatalo ang lahat ng kalaban at itatayo ng Diyos ang kanyang sariling gobyerno sa lupa mga sangkay. Ito na po ang millennial reign ayon po sa propesiya sa Biblia. Pero mga sangkay, balikan po natin itong plano ni Donald Trump at ng Israel mga sangkay, dahil ayon po sa balita, mayroon daw pong gagawin sila Donald Trump at Netanyahu na Prime Minister ng mga Hudyo. Nag-usap daw po itong dalawa mga sangkay at naging maayos daw po ang kanilang usapan. At ang isang salita mga sangkay na tumatak ay ang sinabi daw po ni Donald Trump na we will change the Middle East. Aayusin daw po nila ang Middle East. Ang Lebanon ngayon daw po mga sangkay ay aayusin na. Ayon po sa report mga sangkay, ito daw po ang mga salita na nabanggit ni Netanyahu matapos po ang kanilang matinding pag-uusap ng President-elect na si Donald Trump. We will change the Middle East. So ano kaya ang meron mga sangkay? Ano ang ibig sabihin mga sangkay na babaguhin po nila ang Middle East? Itatayo ba nila mga sangkay ang templo ng ating Panginoong Diyos na matagal na pong sinira at hindi na po naibalik? Nagiging usap-usapan po kasi mga sangkay ang third temple ng Israel na bahagi po ng propesiya sa Biblia na bago daw po bumalik si Jesus Christ sa Israel, maitatayo po muna ang third temple. Ayon po kay Netanyahu mga sangkay, na-discuss daw po nila ang kinakailangang saktong pagbabago sa Middle East. At mangyayari lamang po ito mga sangkay kung ang Israel ay mananalo sa mga matitinding digmaang kinakaharap nila ngayon para po maideklara ang bagong era ng Middle East. Ayon po kay Netanyahu, Prime Minister ng Israel, a year ago I said something simple. We would change the face of the Middle East. And we are indeed doing so. Syria is not the same Syria. Lebanon is not the same Lebanon. Gaza is not the same Gaza. And the head of the axis, Iran, is not the same Iran. Kung papansinin po natin ngayon mga sangkay, ang itinatakbo sa digmaan dyan sa Middle East, nananalo po ang Israel. So ano ang kasunod na ito mga sangkay? Itatayo na ba ang third temple? Makukontrol ba ng buong Israel pansamantala ang buong Middle East bago po mangyari ang matinding digmaan na sinasabi sa Biblia na Battle of Armageddon? Well, mga sangkay, maging mapagbantay lamang po tayo sa kung ano ang nangyayari sa Israel dahil ang Israel ay sentro ng propesiya na nakasulat sa Biblia. Ang mahalaga ngayon sa ating mga Kristiyano ay lagi po tayong handa, mga sangkay. Sakaling bumalik man ang ating Panginoong Hesus, mangyari man ang rapture mga sangkay, ang mahalaga,
maayos po ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ano po ang inyong komento mga sangkay? Sa ating napag-usapan ngayon, just comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.